Kaya dito Sino mga bayan. magpayaman? Iyon. Ayan guys, good afternoon. Di ba ang Nandito namunuan tayo sa ngayon atin? sa Aegis Si Shrine Bongbong Marcos. sa may Ortigas Center. Binoto natin si Bongbong Marcos dahil Andito, nagsimula na yung mga aktibidades ngayon dito mga bayan. nangako siya daw Ayan. na ibabangon muli Oh. sa masama. Ito yung ating mga kasamahan dito, pang malakasan to mga bayan. Ayan o. Pagkalan natin, Ayan o. ibabangon niya Oh. tayo. Ito dito. Dito. Ayos na tayo rito mga bayan. Akala natin, ibabangon niya tayo sa kahirapan. Yan. Oh. Nangyari ba, magkatatlong taon na, nabangon ba tayo sa ating kahirapan? Ayan. Oh, ito nga yung ating kaya dito Sino mga bayan. magpayaman? Iyon. Iyon ang busis ng taong bayan Yan mga bayan. na sa tatlong taon na wala pa tayong nakikitang katotohanan sa kanyang pinangako sa atin. Yun. Nangako siya na ibaba niya ang presyo ng bigas. Magkano? 20. Saan ang 20 pesos na pinangako niya? Yun na lang sana ang pag-asa. Kasi kung bababa sa 20 pesos ang bigas, siguro kahit na maliit atong sweldo, makaya pa natin yan ibili sa mga kapangailangan natin pagkain. Pero saan? Sino ngayon ang naghihirap? Sino ngayon ang napulot sa 20 pesos na pangako ni Bongbong Marcos? Sino? Iyon ang mga balik na rason bakit tayo po ay nandito. Dahil yun sanang 20 pesos na bigas ay sagot sa kagutuman yan. Tungkutong ang taong bayan, normal lang magrereklamo. Kasi mabuti sana kung wala tayong bangag. Bangag sa Bisaya, butas. Kasi Bisaya ko eh. Kung wala tayong butas, haba na tungkutumin tayo, lagyan natin ang pakain, at diretso sa tiyan, at diretso sa puwet, yun, wala sana problema. Ang problema natin, meron tayong butas. Kasi ang tao ay nabuhay sa butas. Walang dimatigan. So kung wala kang tiyan, wala kang bibig, hindi ka sana magreklamo dahil walang ilalagay dyan. Pero ang tao ay meron. Ginawa tayo ng Panginoon. Kaya nga, binigyan tayo ng ito. Binigyan tayo ng mundo. Binigyan tayo ng dagat. Binigyan tayo ng tubig. Bigyan tayo ng mga tanim. Lahat. At kung magtrabaho ka lang, meron ka lang kakainin. Pero saan ang trabaho? Wala. Para makakain tayo, saan ang trabaho? Wala. So yan po, nagre-reklamo tayo dahil walang trabaho, walang sahod, walang income, walang hanap buhay, walang 20 pesos na bigas. Ibig sabihin ba yan ay mamamatay tayo? Ha? Kaya nga tayo nagre-reklamo. At bakit naman din tayo magreklamo? Dahil nakikita naman natin na talagang ang bansa ay may pera. Di ba? Hindi ka magiging bansa kung wala kang pera. Kung wala kang pakuunan ng pera. Pero yun, mga pera na kinukuha pa rin sa atin. Saan napunta ang pera ng tao na yan? Saan? Mas napunta sa kanila kaysa serbisyo at trabaho para sa taong bayan. Yun po ang katotohanan. If the President has the sanity of mind, dapat pag-upo niya, una niyang ginawa,
magtayo ng mga pabrika, magtayo ng mga production sa agrikultura, production sa isda, production sa mga tanim, production, unahin sana ang pagkain. Dahil yun ang pinaka-importante para sa atin. So kung malaki ang production sa Pilipinas, magkaroon ng mga industrialization, magkaroon ng mga factory, kahit ngayon, kung may mga trabaho kayo, may mga pera kayo, may mga income kayo, kung sasabihin punta tayo sa INSA, magreklamo, walang magreklamo na. Di ba? Kasi bakit ka magreklamo kung hindi ka maandyan mo, may trabaho ka, maganda yung kita. Di ba? May sarili kang sasakyan, ayos lahat. Bakit ka magpunta dito? Pero wala. Wala talaga. Kaya tayo, ina-audit natin ang Pangulo kasi siya ang Pangulo. Bakit hindi nangyayari ang lahat na gusto ng tao na binoto naman kayo? Ang sistema na unang-una, ang utak ng Pangulo ay wala sa gustong pag-iisip. Dahil bakit sa bangat? Dahil simulat sa pulpana, nagkukukin na siya at nasira ang kanyang kidney at napakasira sa kanyang kidney kung masakit ito, palagi siyang nagkukukin dahil yan ang pain reliever. Kaya nga ayaw niya magpa-hair follicle test o magpa-drug test dahil takot siya. Dahil anong nalagay? Ibig sabihin, talagang painkiller ang kanyang pagkukukin. Kung ganun, ikaw, si Bongbong Marcos, ay siyang nagiging national security threat. Kasi pero mo, nagkukukin, naging bangat, hindi alam kung anong mga ginagawa sa nakapaligid sa kanya at naapektuhan ang taong bayan. Di ba? Isa siyang national security threat. Kaya nga hindi niya nagpigilan ang mga pagnanakaw na nangyari sa kanyang paligid. Sinong nagnakaw? Kanyang asawa, kanyang pamilya, mga kamag-anak na kanyang pamilya, mga kaibigan nila, mga kaibigan na mga kamag-anak nila, sila ang nagnakaw sa pira ng bayan. Kaya nga, nakausap ko yung driver dito kanina. Si Martin Romualdez daw, nakatira dyan sa McKinley. Diyan daw, pag umuwi o umalis sa bahay, gamit yung mga mahaling sasakyan, nahihito daw yung traffic. Dahil lalabas si congressman, si speaker daw, maraming escort, magagara ang sasakyan. Hindi lang siya, kahit member na kanyang pamilya, feeling hari. Kamag-anak yan ng presidente. Isa yan sa mga nababalitang maraming pera. So, answerable ang presidente dyan. Pero how can we account the president may sakit siya sa pag-iisip? Hindi naman niya na alam na gano'n ang nangyayari. Di ba? Hindi niya alam kung ano nangyari. Dahil, when a person is out of his mind, you don't know what happened. Di ba? Wala kang alam. Sabihin mo, sir, kailan ng bigas mga 20 pesos? Walang masagot. Di ba? Kasi wala sa wastong pag-iisip. Sabi niya, ang mga estudyante, libre ang MRT, libre sakay. Pagkatapos, libre sakay. I think I'm wrong. What? Yan ang national security threat. Kaya nga, alam mo, ngayong araw na ito,
napipiligro natin ngayon ang Pilipinas dahil umaandar na naman ang tensyon ng China at Taiwan. Kagabi, may nagbalita dito, nag-sharing siya sa iyang kaalaman na tayo po ay delikado na bansa dahil ilang buwan na nandito ang nuclear missile. Di ba? Eh ngayon, sino ba ang presidente nagpalagay niyan? Sino? Kailan lang may nuclear missile dito? Sino ang presidente nagpalagay niyan? Sino? O di mga presidente? Isa yan sa Yan mga bayan, no? So tuloy-tuloy lang yung mga activities dito sa ating dito sa Idsa Shrine mga bayan. Ayan. Dito ngayon, dito nagtipon-tipon na yung mga kababayan natin. Dumarami na, dumarami. Ayan o. Ayan. Ayan. So ito. Yan, ito yung mga kababayan natin. Yan sila ito. So, ayan. Ayan, so kababayan, no? So, mamaya, update na naman tayo. Tuloy natin ito mamaya, kababayan, no? So, dyan lang kayo. Sabayin natin sa mga susunod pa natin nga update dito sa Idsa Shrine mga bayan. Yan. So, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod nating video dito sa Idsa Shrine. Laban lang, Bibi Sara Inday.